What's up guys? What's up YouTube? Kumusta sa inyong lahat? And today, ito yung pagbabalik natin sa pagbablog. So, as you can see guys, nandito ako sa kwarto ko ngayon. So, I'm preparing sa bagahe ko. Ayan guys. So, makikita nyo yung bagahe ko. So, yan. Nag-i-impake na ako guys. Kasi, meron tayong leak na natanggap na balita galing doon sa site namin. So, ang sabi doon sa mga kasamahan ko, baka kami na daw yung susunod. So, be prepared daw, sabi nila. So, ito na yun guys. So, makikita nyo, ito yung bagahe ko. Check na lang. Yan. Yung mga damit natin. Yan. Itong pambahay. Itong mga shorts. Yan. So, ito yung baonan namin. Pagdating namin doon para sa pang snacks or pang break time. So, ngayon pag-uusapan natin guys. So, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. So, yung tanong na kadalasan naririnig ko, ano na daw nangyayari or ano daw ang kasunod pagkatapos ng trade test. So, yan guys. Saglit muna guys. At siset muna natin yung video ko para makapag prepare pa sa bagahe ko. So, saglit lang guys. Antay muna kayo ha. Okay? Ayan guys. Ito yung mga damit natin. So, ilalagay ko na doon sa bagahe ko. So, kunting arrange na lang din para systemize yung bagahe natin. Tsaka, madali lang yung makuha yung mga gamit natin. So, ayan. Lakaw. So guys, ayan, tapos na. Naset ko na po yung mga bagahe natin. At ito yung mga pala. So, pag-uusapan natin ngayon, ito yung papel na hawak ko. So, ayan, yung visa granted ko at saka yung mga iba pang pag-uusapan natin. So, excited na akong ma-share sa inyo guys kasi ilang months din tayong nawala at hindi nakapag-vlog. So, stay tuned lang. Babalik tayo mamaya. Okay? So, ayan guys. Tapos na po tayo sa bagahe natin. And this moment, i-share na po natin kung ano na ang kasunod matapos yung trade test. So, kumusta po sa inyong lahat? Ito po yung inyong lingkod. The Butcher Industry. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Butcher Industry po, may unang video at pangalawang video na po tayo, which is yung mga tips kung paano maipasa yung trade test at saka yung video na naselect po tayo sa ating employer na si GDS. So, ngayon guys, may mga papers tayo hawak ngayon. Ito, yan, yung visa ko, etc. So, marami to. So, iisa-isahin natin. So,
after ng trade test guys, so bisihan natin sa pagkatapos ng trade test. So, ang nangyari, pagkatapos naming mag-trade test is nag-send kaagad si GBS ng isang link para sa online assessment for the butchers doon sa abroad. So, yung online assessment na yun is for compliance lang. So, walang mababagsak doon. So, after nun, kailangan mong masagutan lahat no, yung phase 1 to 9. So, by steps kasi yun marami. Kasali na doon yung anong gagawin mo bilang butcher, anong dapat ipaghanda mo bilang butcher, at saka yung safety, at saka yung ano yung PPE. So, yun, mga ganun. So, almost ano lang lahat ginagawa ng butcher. So, pagkatapos mong masagutan yung lahat, so kasabay na din yun ang pag-prepare mo sa mga documents mo. So, kumuha kami ng sa amin guys tips lang po, doon sa amin sa GBS, pinagsabihan kami kaagad pagkatapos ng trade test, lalong-lalo na doon sa IELTS or IELTS, kumbaga. So, swerte lang sa amin kasi yung mga nakapagtapos ng kolehiyo or at least nakapatong lang ng 72 units is di na magkukuha ng IELTS. So, luckily isa po tayo doon na hindi na kumuha ng IELTS kasi dagdag gasto na rin yun kasi dito sa amin sa Mindanao, especially dito sa Davao, yung IELTS is 5,000 for the review. Then basta all in all yung magagasto mo is 13,000. Kasabay na doon yung pag-i-exam mo. So, mahirap din. Sabi na mga ibang kasamahan ko na nag-take 2 sila. So, malaki yung gastos nila. So, ang sa amin, yung mga college graduate or at least nakapatong man lang ng 72 units is ang pinakuha lang sa amin is medium certificate of English doon sa school kung saan kami nag-graduate. So, yun ang isa sa mga requirements nila. Tapos, kung ikaw ay married, yun, marriage certificate, tsaka birth certificate mo. So, lahat, COE, yun, employment contract, ganon. Then, or sa amin, nag-training din ng butcher. So, ayun, isa yun sa mga requirements mo. So, ayun guys, pagkatapos nun, yung sumusunod, nag-send na sila sa amin ng ganito. Wait lang. So, ito na nga yun guys. Unang sinend sa amin is itong appointment of registered immigration agent, legal practitioner, or exempt person. Ito yung form na tinatawag na 956 form. So, ipapakita ko sa inyo guys para magka-idea kayo kung sakali man nga makuha kayo dito sa GBS or sa anumang employer company na Australia din. So, ito guys, ito yung form. So, ito, may page dito na kailangan ma-fill upan at saka malagdaan ng pirma at saka pangalan nyo. So, after that, sunod-sunod na yun guys.
So, meron ng letter of authorization, which is ito yung part na magkakandak sila ng background investigation nyo. So, kukunin nila yung Facebook account nyo sa Gmail. Then, lalagdaan nito ng pangalan at saka pirma, address nyo kung saan kayo nakatira, tapos yung araw na nilagdaan nyo yung letter of authorization. So ito yun guys para magka-idea kayo. Yan. Sort of review lang po para may idea kayo. Yan. So ganon. So after that, pinasahan din kami ng health declarations. So ito lang yung papel na yan. So parang ano lang ito, guidelines na dapat malaman din ni employer kung ikaw ba ay physically and mentally health or mentally fit na magwo-work sa kanila. So mga simpleng tanong lang like ganito: if in the last 5 years has any applicant visited or lived outside your country or passport for more than 3 consecutive months, and do not include time spent in Australia. Like ganun lang po. So yes or no lang po yung sasagutin nyo. So yun guys, meron din kasabay na medical record. So ito guys disclaimer lang po, ito yung itong papel na pinapakita ko is ito yung sinesend nila sa amin, which is di ko na po sasabihin kung anong mga months yun kasi di ko na malalay. So ang pinaka latest lang yung nalalaman ko, like yung visa at saka yung date na nag-grant ito. So ito yun guys, medical history. So, kasabay din to yun sa health declaration. So isa rin to, yes or no din yung sagot niyo sa papel na ito. So next guys, document declaration. So itong document declaration is nakasaad dito yung papel na ito na yung papel nyo na isasubmit is legal at saka hindi gawa-gawa lamang. So ito yung parang affidavit kung baga dito sa atin sa Pilipinas. So isa itong agreement na kapag nalaman nila na peke yung mga papel mo, so ito yung mga terms and condition. May for example ganito, refusal of visa application, meron ding ban for applying Australia visa for at least 3 years. So yun yung laman na content ng document declaration. So para makita nyo guys, papakita ko sa inyo. Yan, may firma tsaka petsa. So para lang siyang affidavit. So yun. Then kasunod niyan guys is wala na. Pagkatapos na masend nila sa amin yun, ipapuputocopy yun at saka ibabalik ulit sa kanila. So send back nyo sa kanila sa kanilang Gmail. So pagkatapos nun guys, na submit ko na lahat, yung agency namin na si GSES tumawag ka agad. So it's a big opportunity sa amin kasi bakit sa amin? Kasi dalawa kami ng asawa ko. So ito yung pinakamaganda na nangyari sa buhay ko guys, kasi first time naming magtrabaho abroad. First time ko magtrabaho abroad kasi ex-abroad yung asawa ko. But
sa kaming dalawa na magtatrabaho, first time namin magtrabaho na magkasabay ng iisang employer. So, tumawag sa GSES at sinabihan ako na pwede ko ba daw isama yung asawa ko. So, which is ako, hindi ako nag-alangan sumagot na oo kasi opportunity yun. At saka, lamang din sa amin yun kasi hindi ako yung magbabayad ng kanyang visa at saka yung for travel niya. So, ang magbabayad nun is si employer na. So, yun guys, ang nangyari, masaya kami kasi dalawa kaming kasabay ng asawa ko for flight. So, yun guys, ka-attach din sa aming agency aside ni GSES kasi si GSES is nandun din sa abroad. So, ang ginawa nila, nag-tap sila ng isa pang agency na si Bison. So, ito yung si Bison guys. Siya yung agency namin dito sa Pilipinas na nag-aasikaso for final details para sa flight din namin. So, tapos na po kaming nag-EOC. Tapos na din kaming nag-PDOS. So, clean ticket na lang talaga yung inaantay namin. So, sa mga subscriber natin dyan, ako po ay humihingi ng pumanin kasi ngayon lang tayo nakabalik at nakapagbigay ng informasyon sa inyo. So, hindi ko man maisa-isa lahat or hindi ko man ma-perfect explain sa inyo kung anong nangyari, pero at least may point of view kayo pagkatapos ng trade test. So, kung may mga tanong kayo guys, please comment down below to my subscription. At saka huwag na nyo rin kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para step by step kasi ito yung adikain ko na makapag-inspire sa ating kapwa butchers na galing sa umpisa hanggang sa punta na doon sa lugar at saka sa site. So, sa amin guys, info ng mga kasamahan ko na nauna doon, meron silang kinasa na picture, which is nakalagay yung mga pangalan ko, sino yung mga kasunod namin, pang ilan kami. Pero, to make the story short, ang sabi nila is, be prepared na daw kami kasi kami na ang kasunod. So, yun guys, yun yung ginawa ko. Nag-impake na kaagad. So, ready na tayo. Tsaka, in the last, after doon sa mga papel na pinakita ko, galing doon sa document declaration, yung mga form, yung assessment. So, on the day of saglit. Nag-granted yung visa namin is August 9, 2023. So, pagbilangin natin, napasok kami. Natapos yung trade test namin is February 10. So, paglagay na lang natin na March, nag-start yung processing sa papers. March, April, May, June, July, August, September, October. So, 7 months kaming nag-antay. So, happy din tayo. Kasi, ticket na lang yung naantay natin, di ba? So, hopefully, this coming next month, this is the time, no? So, ayan guys, dalawa kami ng asawa ko. Nag-grant kami August 9. So, sobrang saya talaga kasi sa itong big opportunity na magkasama kami magtrabaho doon sa abroad. So, di na tayo maghihirap siguro guys kasi dalawa kami. So, ganun. Yung isang sweldo is savings, yung isang sweldo is pangbayad dito sa Pilipinas. So, ayan guys, ito yung visa ko. Yan, may nakalagay, visa granted. So,
Ito yung tinatawag nila na temporary skill shortage, subclass 482. Visa on August 9, 2023. So, yan guys. At least may idea kayo. So, kunting inspiration lang, message for my final message para sa inyo guys. Sa mga nagpupursige na nagtitraining ngayon or saan man na training kayo dito sa Pilipinas. So, ang masasabi ko lang is wag na natin palagpasin to. Kasi sa akin, nalagpas ko ito ng isang pagkakataon way back 2017. So, in this present, di ko na talaga to palalagpasin guys. So, ito na yung moment ko na i-grab talaga ang opportunity. So, sa inyo guys na nag-training pa ngayon, keep on going lang, go and go. Walang atrasan to para sa pamilya. Alam nyo naman kung bakit tayo nagsakripisyo. Lahat ginawa natin. Yung pera, time, yun lahat ating sinugal. So, keep on praying din na sa bandang huli di kayo magtatagal, makukuha agad kayo ng employer. So sa mga hindi pa nakakita sa previous video ko, may mga tips doon na pwede nyong makukunan ng aral kung paano maipasa yung trade test. So yun lang guys, no. Masaya ako na makabalik dito sa pagbablog, and this is my third video sa aking channel. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and mag-like sa aking video, then mag-comment kung meron kayong mga katanungan. So sa akin po na paalis na rin, inaantay na lang yung plane ticket details ko. So maybe this coming November, month of November, lalabas na yung plane ticket namin to Australia. So, salamat sa inyo guys. Ako po ay masaya kasi nakabalik ulit ako. So, kita-kita na lang po tayo sa next video. And sa video na yan, may dala nating maleta. Ihahatid na tayo sa ating mga mahal sa buhay dun sa airport, at saka makakarating dun tayo sa Australia. So sa mga hindi pa alam, yung employer ko is Diamond Valley Port. So na-assign ako sa Victoria, Melbourne. So maybe sentro lang yan doon sa may isang part din ito na sentro lang na pagtatrabahuan namin. So may nauna na doon sa batch namin. May nauna na si Habiliana at saka si Torre Franca ba yun? Basta di ako nakamali. So nandun na sila, dumating sila last October 24 this year. So sila rin yung nagbigay info sa akin na kami na daw ang susunod. So ako po yung nagpapaumanhin sa walang intro, diretso kaagad kasi yung MB natin sa cellphone natin is kaunti lang. So doon na lang po tayo sa Australia mag-i-edit ng video. But for at this moment, gusto ko lang po na makapag-vlog ulit at saka ma-share sa inyo kung anong nangyari. So anyway guys, salamat sa pagpapanood. Then huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Mag-subscribe na kayo para may makukuha kayong informasyon galing sa umpisa hanggang sa makapunta na sa Australia. So salamat sa inyo. Salamat sa Eskwita family. Salamat sa pamilya ko, sa mama at papa ko, sa aking bayaw na nagbigay ng malaking suporta. Binigyan niya ako ng t-shirt, bag, at saka sa kapatid ko na nagbigay din ng bagahe namin. So sa mama at papa ko, sa financial assistance, pati na din yun sa aking nakakatandang kapatid at saka kang kuya. Salamat sa inyo guys sa Blessed Assurance, sa
sa So, salamat sa Blessed Assurance sa pagbibigay ng spiritual at saka financial support. Salamat po sa inyo at sa mga nagsuporta po sa amin, nagbigay ng kalakasan ng loob at saka nagbigay ng financial support, spiritual support at sa mga kaibigan po natin na tumulong din sa atin. Salamat po sa inyo, kang Sir Mike, kay Nico Kachan, Tol. Antay-antay lang, darating din ako dyan sa inyo. So, kita-kits soon. And yun lang po. So, maraming salamat sa pag-subscribe sa mga subscriber natin. Sana tataas pa ito. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Makikita po tayo pag nandun na po tayo sa airport at saka paalis na papuntang Manila. So, see you soon. Stay tuned po sa aking YouTube channel and maraming salamat po sa inyo.